If you come here, don't be an observer. Hindi ka dapat mag-observe. You have to close your eyes, you have to pray that you can experience what we are experiencing right now. God wants that all the young people should can experience the fullness of the presence of God. Every time na kami po'y nagdo-don't watch at nag-overnight, ang prayer namin, bumaha ang banal na Espiritu, yung glory of God. Mga kapatid. Why? Kapag naranasan mo yun, hindi mo na kayang itakwil ang salita ng Diyos. The reason why there is resistance, ano yun? Pagtanggi. Pagtanggi sa salita ng Diyos. Now you always say, nasasaktan ka, or you always say, paulit-ulit lang yun, because you cannot experience the presence of the Holy Spirit. We always pray that every time na may gawain dito, mararanasan ng bawat isa ang banal na Espiritu na pagkilos sa buhay mo. Para pag uwi mo, hindi mo sabihin na sayang lang yung pagpupo natin. Alam nyo, para tayo po'y madaling maka-experience ng presensya ng Diyos, you start to read the Word of God. Not all the young people, but most of the young people reading the Word of God. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, young people, or even the adult, don't read the Word of God. It's hard for you to experience yung na-experience nila. Mahirapan kayo. Totoo yun. Kaya ang mga susi yan, yung mga na-experience na iyan, in the late 80s, na-inlove kami sa Word of God. Kapag ang isang tao'y ma-inlove sa Word of God, eto pong totoo, hindi muna siya ma-inlove sa lalaki. Pero pag na-inlove yan sa lalaki, itatakwil niyo muna ang Word of God. You cannot combine at the same time the Word of God and your boyfriend. Sabi kasi ng Biblia, kung maintindihan ninyo, malinaw love the Lord your God with all your. Ayaw ni Lord na may kahati ka sa praising, worship, nag-worship ka, ang tumatakbo sa utak natin, yung boyfriend mo, nag-away kayo. O hindi siya nag-text ka na ng umaga, kaya magulong isip mo ngayon. Na lagi naman tuwing umaga, muha-muha-mucho. Walang ibang sinabi, kundi nag-almusal ka na, nagkapi ka na ba, may lubayan ka nga, para ako ba yan? Eh, hindi nag-text kanina. You are lonely. Buti na lang yung kantay, lonely, I'm Mr. Lone. Eh, paano pag babae? Diba, mga kapatid? Kaya kapag pumasok ka sa church na ito, hindi ka nagmamasid. Anong ginagawa nun? Huwag ganun. O kaya alam niyo ang gusto ng Holy Spirit? Alam niyo kapag umulan, napansin niyo ba kapag umulan may mga lugar na hindi napapansin niyo yung ulan hanggang dito lang sa bandaron, wala yung ulan? Minsan sabi niyo, ba't umulan doon? Dito hindi. Kailangan namin dito ang ulan. Hindi napapansin yun? Kasi wala sa atin ang desisyon doon sa ulan. Wala rin sa atin ang desisyon para kayo'y makaranas ng Holy Spirit. Yung pag-flow. Ano yun? It's the decision of God. Pag nakita niya na prepared ka na doon sa puso, yung mind. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Kaya kapag pumupunta ka ng church at exhausted ka na, you are tired, puno-puno ka na ng kapaguran, mahirap mga kapatid mong maranasan ang presensya ng Diyos. You are just going to church like a tradition. Wala. Kaya nga sabi ko, doon pa lang sa bahay, you have to prepare yourself. Kung maaari, wala nang munang maraming ginagawa. Plancha dito, luto doon, kung ano-anong pinaggagawa. Tapos, natatarantang pumunta rito, pagod na pagod. Paano mararanasan na yung Holy Spirit? Mga kapatid, ang sarap ng makinig ng Diyos kapag na-experience mo na, doon pa lang sa start, ang pagkilos ng Holy Spirit.
Kahit simple lang yung message, wow, wow. Kaya nga, every time na kami lumalabas, lalo na pag kami pumupunta ng Korea, simple lang yung message ng pastor, pero lahat nagre-response sa amen. Ang lakas ng amen ng mga tao. Bakit? Pagpasok nila sa church, bloom na bloom sila. No problem. Ganda ng bihis, mga kapatid. Tapos makikita mo talaga, hindi nakasimangot. Sa Ilocano, hindi nakarupangit. Sabi nila, Biyernes Santo. Okay? So yun, mga kaibigan at mga kapatid. Darating yung araw, you have to pray every time, mararanasan nyo, nasa tabi mo, niyayakap ka ni Lord. Kahit napakarami ang problema mo sa pamilya mo, sa asawa mo, if you are here in the church, mga kapatid, walang hindrance para bumaba ang Holy Spirit, and the Holy Spirit will embrace you at sasabihin niya, anak, mahal na mahal kita. Ang sarap mapakinggan na ang Diyos ang magsabi na. Amen. Every time we say kasi, Lord Jesus, I love you, dinggin naman natin ang kanyang response. Kung ano naman ang sabi ni Lord. Ngayon, mag-share po ako ng Word of God. Nauuso yan. Tama? Sino ang kalimitan na nagkakaroon ng New Year resolution? The unbeliever. Nasusunod ba nila? Yes. 1 day. 2 days. Sabi ng mga iba, resolution ko, hanak agin inumin. Amaya, sabi nila. Di na ako iinom. Yung mga iba, di na ako maninigarilyo. Yung mga iba naman nangangako, di na ako mag-chichiks. Ano? Adaming resolution. Natutupad ba yun? Maaring 1 week, 2 weeks. Yung iba nga, 12 hours lang eh. Ang kanilang resolution. Kasi nga, hirap nilang gampanan. Bakit? Wala silang kasama sa pagtupad ng kanilang pangakong resolution this year 2015. Nabanggit na rin ba ninyo kung ano ang yung resolution? Why there is resolution? Kasi nga, pag iyong titignan yung past, yung nakaraan, marami kang failures. Kung titignan mo yung past, marami kang loneliness, pag-iyak, at may mga nangyari din na maganda. Okay. Resolutions for the new year. Maganda ba ang resolution? Actually, tingnan nyo kung bakit ganyan ang ating title. As a new year begins, we are 1 year closer to... Yan. Parang buwan muna, ano? Suspense. Kapag New Year na, nag-start na ang 2015, ikaw ay nalalapit na sa... You are closer... We are 1 year closer to the day of our death. Hindi naman bumabatang tao eh. Amen. Basta dumating po ang isang taon, nadagdagan na naman ang taon, you are 1 year or 1 day closer to the day of our death. Kaya pasalamatan natin ang Diyos dahil buhay pa tayo 2015. Ang daming namatay sa 2014. Kailan lang nahulog yung Air Asia na aeroplano. Sa 2014, I think 5 aeroplano ang nahulog o nawawala. And praise God, hindi kayo sumakay doon. Dahil wala kayong passport, mga kaibigan at mga kapatid. Pasalamat kayo at ang sinasakyan lang ninyo ay kuliglig. Sa kayong ating Cadillac na Ford na kulay blue. Hindi yan mahuhulog sa dagat. But of course, kahit lumalakad, pwedeng madisgrasya. Kahit nakasakay ng motor, pwedeng madisgrasya. So we have to give thanks to the Lord. Minsan sumasakay ka lang ng tricycle, pwedeng mabangga.
ang dapat pasalamatan, hindi ka na-disgrasya. O kaya na-disgrasya ka rin ng 2014, pero iniligtas ka rin ni Lord. The big hand of God is always there to protect you. Sabi nga ng Biblia, or the day of the Lord returns. Dalawa lang yun eh. Maaring nalalapit ka na sa iyong kamatayan, o nalalapit na ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Buti nga hindi dumating ng 2014. Bakit? 2 beses ka lang umatay. 5 beses ka lang umatay. Eh kung dumating yun, anong ipagmamalaki mo ngayon? Pagharap mo sa hukuman ni Lord. Lord, are you proud to face the judgment seat of Christ? Nasasabihin mo, Lord, accomplishment. Anong na-accomplish mo? Ang hirap pong tumayo na nahihiya pagdating ng araw. Bakit? Wala kang may pagmamalaki na nagawa mo kay Lord. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang nagawa mo sa lupa na walang kaugnayan sa paglilingkod sa Diyos. Panginoon, yumaman ako. Hindi yun yung hinahanap ni Lord. Panginoon, natapos ako ng pag-aaral. Hindi yun yung hinahanap ni Lord. That is your ambition. If you have your ambition, sana'y dagdagan mo rin ng vision patungkol sa Diyos. At the same time, you can study and you can serve the Lord. At the same time, you can put up your business and serve the Lord. Ang gusto ni Lord, balansihin mo. Eh sabi nga niya, mahalin mo ako ng buong puso. If you love your business than God, you are not worthy unto the Lord. If you love your family, your father, your mother, your children, more than the Lord, you are not worthy unto me. Nung nabasa ko yun, mga kapatid, hindi ako nagdalawang isip. Iniwanan ko ang nanay kong pinakamamahal ko. Hindi ko sila kinalimutan. I leave my family. I leave my nanay. In that time, may sakit. Ang hirap iwanan ang nakikita mong ina na paborito ka niya, na kahit wala ay kailangan niyang umutang para lang may merienda ka. Iiwanan ko at pupunta ako ng Isabela na wala akong kamag-anak. Napakahirap yun. Pero nabasa ko sa Biblia, ang sino man na nagmamahal sa kanyang nanay, ng kanyang tatay, ng kanilang bahay, ng kwarto niya, na kung matulog mahimbing kasi nasa comfort zone. Ang kanilang kaldero ay buksan lang niya, pwede siyang magkilaban. Ang sabi ng Biblia, kung mas mahal mo ang kilaban, ang kaldero, ang kwarto mo, ang comfort, ang banig mo, kung mas mahal mo yung bahay mo, kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Tapos, sasabihin mo, Lord, here am I. Malapit ka na. Anong iniintay natin? Wala. May pagkakaiba yung maglilingkod sa mundo at maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, subukan mo maglingkod sa mundo. Maglingkod ka sa barangay. Maglinis ka sa mga irigasyon. Mga kapatid, wala ka pang naiambag sa kaharian ng Diyos. Ang naiambag mo lang sa inyong purok. If you work to this word, your benefit is on this word. Magtrabaho ka sa eskwelahan, sisilduhan ka. Magtrabaho ka sa opisina, sisilduhan ka. Magtrabaho ka sa Diyos, nag-iipon ka ng reward. There is one day you will stand before the judgment seat of Christ, and God will crown you, and God will give you your reward. One day, or the day of our death. Alam nyo, pinaghahandaan ng tao ang kanyang kamatayan. Not to buy casket, not to buy a garden memorial, but the Bible said, you have to prepare for yourself on your death. Anong ibig sabihin nun? Serve the Lord. Maglingkod ka, pinaghahandaan mo ang iyong kamatayan pagdating ng araw na hindi ka nahiya nahaharap. If there is no reward, I will not serve the Lord. Ang sarap maging membro lang. Yung uupo ka lang, and after that you go home, then you come again, then you go home. Then you go home, then you come. Ganun lang. Sit down and stand, then go home. Wala. Ganun lang. Sige nga, may anak kayo, walang ibang ginawa. Go home, sit down, lay down, wake up, eating, and going down. Ay, ang dami. Puro down and up. Ano mangyayari? Sasabihin mo, anak, tumulong ka naman. Tumulong ka naman, anak.
Pagod na kami, wala ka ng ibang ginawa? Matulog, bumangon, lumayas, umuwi, kumain. Tapos magpapabili ka pa, magagalit na si mother. Number 2, letter B. You are closer that day when we shall stand before the Lord in judgment. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ano sabi niya? For we must all appear before the judgment seat of Christ and receive the things we have done in our body, whether good or bad. Sa Tagalog, sapagkat lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo upang tanggapin ang tanging ganti ng ating mga ginawa noong tayo ay nabubuhay pa, mabuti man o masama. May nagko-collect ang Lord ng mga gawa natin dito sa lupa. Nililista niya araw-araw. Kasi darating ang araw, pag tayo namatay, after we die, we will bury. And after that, our spirit and soul will appear before the judgment of Christ and receive the things we have done in our body. Why in our body, not in our spirit? Because this body, ang katawang ito ang nag-service o gumawa o nagtrabaho, kailangan maparangalan. At ang katawan ding ito ang gumawa ng kabalbalan, kasamaan, kaya dapat din maparusahan pagdating ng araw. Dalawa na ang pwedeng gawin ng tao pagdating ng araw. Pwedeng tumanggap ng reward o maparusahan. Kayo ang pipili niyan, hindi ako. Hindi ako. It's you because you have your choice. Letter C. That day when He will either say, yung araw ngayon na pwedeng sabihin ni Lord, come, umay ka sa Pangasinan, Galadya, Tilocano, dumanon kabalong, sumrek ka balasan ko. Nating makder ka, tumayo ka doon sa gate. I don't know you, no kunana. Just put your palm or your hands into your face. Papanak ngay Lord Garod. Yay purgatorio. There is no purgatorio in the Bible. Because if there is purgatorio, mapurga-purga kan to jay. Tago, ti kumbantrin tadyan mo. Pwedeng sabihin ni Lord, come, you bless of my Father. Halika, pinagpala ka ng aking Ama. Ang gandang dinggin. Doon pa lang mga kapatid, pagpasok mo sa entrance, halika, pinagpala ka ng aking Ama. May kontra dito doon sa Isaiah eh. Ang sabi naman sa Isaiah, pag di ka sa langit pupunta, sabi naman ng Biblia, gulong-gulo ang Hades. Gulong-gulo ang impyerno dahil sa pagsalubong sa iyo. Grabe, pati impyerno, gulong-gulo dahil sa iyo. Sa English nakalagay dito, hell is excited. Pati si Satanas excited because of your coming. Grabe ano. Bakit? Halimbawa, ikaw yung pupunta doon. Sino ba darating dito sa impyerno? Si Juan, hindi nakuha bagay ng pangalan. Si Juan, si Maria Bukingking. O wala naman siguro Maria Bukingking dito, ano? Ang ganda ng apelyido niya. Eh siya ba? Eh, dating ko yun, bailarina, dating ko yun, beauty pageant. Ay, excited sila. Tingnan na natin kung gano'n na yan. Ay, yung mga nasa impyerno. Yes, you. Kung kurada dyan, nakapsat. Gulong-gulong nga eh. Ha? Ano? Isaiah chapter 14. Hell is excited because of your coming. Those who are kings, yung mga hari, yung mga politics, yung mga mayayaman, yung mga elite people, pupunta sa impyerno pagdating ng araw kung hindi nila tatanggapin si Lord. Gulong-gulo ang impyerno. Bakit? Siya yung mayaman sa lupa. Tingnan natin kung anong itsura niya. Wow.
Ano kaya ang itsura ng isang napakayaman na pupunta sa impyerno? Mga kapatid, hindi ba't ikininto nga ng Biblia? Si Lazaro at ang mayaman? Tama? Si Lazaro ay puno ng galis. Nagnanaknak ang lahat ng kanyang mga katawan. Umaagos. Dito sa liig hanggang kilikili. Lahat ay nandidiri. Pati yung mayaman. Halos di niya matignan. Parang nakaka-contaminated ang kanyang itsura. Higit pa sa parang may ketong. Pero may isang nilalang na hindi nandiri. Si Doggy. Mga kapatid. Si Doggy. Dinilidilaan niya ang mga sugat. Ang sabi ng Biblia, kulang na lang sabihin ni Lazaro, Lord, alain na kon, nagrigat tibiyag kon, matay ako. Pero wala akong nakita. Pero sabi ng Biblia, namatay si Lazaro. Saan pumunta? Dinala ng mga anghel. Praise the Lord. Mayroon palang tourist guide sa pagpunta sa langit. Mga anghel. Hindi natin alam ang daan papuntang langit. Wala mang nakakaalam ng daan papuntang Amerika. Kundi yung pilot lamang. Sumakay ka lang sa aeroplano. Matulog ka, umihi, matulog, kumain. Want to chicken or pork? Kung one is stay, one is di tayo. Ano kapsa? Pork. Kakain ka na naman. Matutulog. Oh, you want to chicken or pork? Chicken. Mamaya, we are now just landing na. Sabi niya, and the airport. Amerika na. Amerika. Yun lang. Pero hindi mo alam yung daan o ano nangyari. Yung nahulog. Bye-bye. Goodbye. Tama? Kaya ang hirap sumakay-sakay. Nakarating na kayo. Hindi sila nahulog. Niligtas ni Lord. From Australia with love. Bakit? Kasi nga, there is no safety in this world. Walang eroplano na sinasabi nila ay hindi tatama ng kidlat, hindi na babagsak. Kasi nga yung gravity ng Earth nagbabago na. Matanda na ang Earth. May change, climate change. Mga kapatid, mukha nga nyo nag-change, climate pa kaya? Ha? Hindi mo nang sabihin, safe na safe yung aeroplano yan. Hindi. Gawa lang ng tao yan. Yung ng Titanic, unsinkable. Hindi daw lulubog. Napakalaki. Iceberg lang nahati. Yung ang bangka ni Jesus, yung ginawa ni Noah sa kanyang kamay, hindi na engineer ito ng mga machine. Pokpok lang ng pokpok, ang martilyo. Bungahan ng buong daigdig. Hindi lumubog yung arko ni Noah. Bakit? Ang humawak ay ang Diyos. Yung bangka ng mga alagad, natutulog si Christ, sabi ng mga alagad, Lord, Lord, ay, okay lang pa sa'yo. Pumapasok ng tubig, mamamatay tayong lahat. Sabi ni Lord, bagyo. Shh, bagyo, typhoid. Calm down. Stay calm. Sabi ni Lord, tumigil yung bagyo. Sabi ng mga tao, grabing klaseng tao to. Pati bagyo, napapasunod niya. Pati bagyo may tainga. Sabi ni Lord, tumigil ka bagyo. Tumigil. Mga kapatid. Kaya tingnan nyo kapag may bantang bagyo dito sa Pilipinas, lahat ng mga prayer warrior, mga kapatid nagpre-pray. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na bagyo, pumunta ka sa Japan. Sabi. Huwag naman sa Japan. May kamag-anak tayon. Ano kasi saan pinapapunta ang bagyo na yan? Bumalik na lang kung saan nanggaling. Saan pa nanggaling ang bagyo? Sa dagat. Simang din yung uncle ko. Mapapahamak din doon. Saan dapat pumunta ang bagyo? So, kung saan nanggaling? Saan nga nanggaling? Sa dagat pa rin. Mga kapatid, alangan naman sa lupa nanggaling ang bagyo. Doon kasi nag-i-start yung low pressure. Kaya if you live on earth, there is no safety. If you live in the hands of God, there is safety.